Hello everyone, this is Doc Mitch again. So madalas ba na magkakasakit si baby o pabalik-balik na lang ang ubot sipon niya? So bibigyan ko kayo ng tips para maiwasan ang pabalik-balik na sipon at ubo ng inyong anak. So ito ang tips ko para maiwasan ang pabalik-balik na ubo at sipon. Una dyan ang paghugas ng kamay, hand washing. Yun. Dapat ay matutunan na ni baby o ng bata, at least 2 years old si baby, ay pwede na silang turuan kung paano ang proper hand washing. So, sa pagbasa ng kamay, pag-scrub ng kamay, pagsabon, and rinsing. Yan dapat ay natutunan na nila para maiwasan ang iba't ibang mikrobyo na nakukuha nila sa kanilang paghawak ng iba't ibang mga gamit o mga bagay-bagay. At pwede din na matutunan din nila ang paglagay ng mga alcohol sa kamay, no? 70% of alcohol, isopropyl man yan or ethyl alcohol. Pwede din yung mga hand sanitizers. Pangalawa dyan ay ang bakuna, immunization or vaccination, lalo na ang flu, pneumonia, mga COVID-19 vaccines, yung mga yan. Dahil nga madalas sila yung nagkakos ng pagkaroon natin ng ubo at sipon, lalo na sa mga bata. So, meron namang age na recommended para sa COVID-19 vaccination. And then sa flu vaccines naman, as early as 6 months old si baby, ay pwede na siyang bigyan ng flu vaccine. Kung first time naman ni baby na mag-receive o makatanggap ng bakuna ng flu, or less than 9 years old na mga bata, ay dapat 2 doses ang ibibigay. Kung 4 na linggo na pagitan bago ibigay ang pangalawang dose, then yearly na siya na ibibigay yung flu. Annually or yearly na binibigay ang flu. Then, ganun din ang pneumonia. So, pwede rin ipagsabay ang flu at pneumonia vaccine. No? Basta ibang site. So, dito sa kabila yung flu, dito sa kabila naman yung pneumonia o iba pang vaccine. Pangatlo ay ang nutrient-rich diet. Ibig sabihin ay sapat dapat na nutrisyon ang ibibigay natin kay baby o sa ating mga anak. So, proper nutrition. Dapat ay complete yan for protein, fat, carbohydrates, yung mga yun. Then, pwede natin siyang bigyan ng supplement gaya ng mga vitamins, gaya ng vitamin C, iron, zinc, mga ganyan. Pang-apat na tip ay dapat makakuha tayo ng sapat na tulog, so adequate sleep. Yon, importante yan para sa ating immunity. Dahil nga merong studies na dapat sapat ang ating tulog para malabanan ng ating katawan ang iba't ibang infeksyon. Siyempre kapag hindi sapat ang ating tulog, lagi tayong puyat, mas bumababa ang ating immune system para labanan ang iba't ibang sakit. Sleep deprivation can make you susceptible to infection. So rest is very important or very vital for a strong immunity. So, pang-limang tip naman dyan ay fresh air. Siyempre, dapat tayo, adult man o mga bata, ay dapat nag-outdoor activities tayo. Dapat makalanghap tayo ng fresh na hangin. Ganyan. Pero dapat i-check din natin kung meron mga smog yung uso-uso ngayon sa ibang lugar, yung smog. O muna natin, kung meron ganito, syempre huwag tayong lalabas. So, Then, pang-anim is stay hydrated or hydration. So, dapat tayo ay uminom ng maraming tubig. So, ang proper hydration supports the communication of our immune system. Then, pang-pito ay mag-face mask pa rin, no? Dahil nga marami pa rin naman cases ng COVID-19, hindi lang yon, mga iba't ibang sakit gaya ng flu and pneumonia, kailangan pa rin talagang magsuot tayo ng mask. So, para iwas sa iba't iba ding sakit. So, kapag pupunta tayo sa mga crowded places, kailangan nakamas tayo lagi. Pangwalo ay regular check-up for preventive care, lalo na sa mga bata, sa kanilang pediatrician. Dapat magpa-consult sila lagi sa kanilang pediatrician para ma-check ang kanilang developmental milestone. Na-reach na ba ni baby yung mga ganitong iba't ibang milestone. Then, para ma-update na rin ang kanilang bakuna. So, tandaan natin mga mommies and daddies, kapag may nararamdaman si baby o sa tingin ninyo ay may sakit siya, kailangan kaagad tayong magpakonsulta sa ating doktor.